2 units ng coffee processing machines na ibigay sa 2 women's organization sa bayan ng Calamansin. Sa bayan ng President Quirino, 1,500 ng mga benepisyaryo makatanggap ng pinansyal na tulong mula sa RCEF, RFFA. At isang huli sa ilegal na sugal sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Abril 12, taon 2024. 2 units ng coffee processing machines na ibigay sa 2 women's organization sa bayan ng Calamansin. Narito ang ula. Formal na i-turn over ni 2nd District Representative ng lalawigan ng Sultan Kudarat, Representative Horacio Swansing Jr., ang 2 units ng coffee processing machine sa mga kasapi ng 2 women's associations mula sa barangay Dato Wasay sa bayan ng Calamansin. Nabigyan ng 2 coffee huller machines with diesel engines sa RIC Bompal Associations at Indigenous People Winner Organization for Women sa pamamagitan ng pondo sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP. Dumalo sa aktibidad ang mga pinuno ng Calamansig LGU at Dato Wasay PLGU sa pangunguna ni Vice Mayor Leslie Caberte at Kagawad Jr. Ang. Mga kasapi ng RIC Bompal Association at Indigenous People Winner Organization for Women sa pangunguna ni Binibining Miraflor Rivera at Binibining Mirna Magon. At mga kawani ng Congressional District Office sa pangunguna ni Chief of Staff ng Congressional Office ng Ikalawang Distrito ng Sultan Kudarat, Binibining Belia Swansing. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Sa bayan ng President Quirino, 1,500 ng mga benepisyaryo makatanggap ng pinansyal na tulong mula sa RCEF, RFFA. Narito ang ulat. Sa unang araw ng pamamahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEF, RFFA, sa 1,500 ng mga benepisyaryo sa bayan ng President Quirino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang financial assistance na ito ay ipinamahagi lamang sa mga magsasaka ng isang lugar na may mga kabuuang lupaing pagmamay-ari na hindi lalagpas sa 2 ektarya at dapat ay nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Nakikiisa naman ang alkalde na sina Honorable Maria Katrina Florida Sandigan, Vice Alkalde Honorable Maris Ayan Aradanas, ng mga 16 sangguniang bayan members Honorable Liwayway Dumrigue, Honorable JB Belmonte, Honorable Dominador Vallejos Jr., Honorable Renato de la Reina at Honorable Mark John Portugal Kabakungan. Nagpapasalamat naman ang mga mamamayan, lalo na ang mga benepisyaryo ng nasabing programa, sa mga pinuno na siyang dahilan na posible ang pagpapaabot ng mga tulong na ito sa mga pinuno ng lalawigan na sina Governor Dato Pax alias Mangudadato, Vice Governor Raden Sakaluran at maging kay Congresswoman Pairihan Mangudadato Sakaluran. Mainit na pasasalamat din sa mga taong bumuo ng pangyayaring ito mula sa Municipal Agriculturist, Engineer Onofre Pasig Asuncion at sa mga kawani at mga agricultural technologies na walang sawang nagtatrabaho para maipaabot ang mga programa ng pamahalaan, at ang mga pinuno at kawani ng Department of Agriculture at iba pang mga tanggapan na may kaugnayan sa naturang tanggapan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita,
Isang huli sa iligal na sugal sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Nagsagawa ng illegal gambling operation ng mga tauhan ng Tacurong City Police Station kasama ang 1st SKMFC sa Block 4 Purok 11, Barangay Poblasyon, lungsod ng Tacurong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Noong alas 6:59 ng gabi, ika-10 ng Abril taong kasalukuyan. Sa nangyaring operasyon, nagresulta ito sa pagkahuli ng isa ka individual. 29 na taong gulang, binata, driver at naninirahan sa Block 5 Purok 11, Barangay Poblasyon, lungsod ng Tacurong. Nakuha sa nahuli ang mga illegal gambling paraphernalia na gamit sa last 2 at swertres, pera na nagkakahalaga ng 600 piso na binayad sa pagtaya at 500 piso na marked money na may serial number na SB750130. Ang nahuli na suspect ay agad namang ipinaalam sa kanya ang kanyang karapatan sa ilalim ng RA 7437 o Miranda Doctrine na may kinalaman sa Article 3, Section 12 o Anti-Torture Act ng Konstitusyon. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa himpilan ng Tacurong City Police Station. Sa naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Brian G. Bernardino, hepe ng Tacurong City Police Station, nangako ito na panatilihin ang katahimikan at kaayusan ng lungsod. Sinigurado din ito na pag-iibayuhin pa nila ang kampanya laban sa iligal na droga at sugal at magpapatuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga masasamang gawain. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.